Sa puntong ito, dapat na natin mapagkaiba ang kahulugan ng Eucharistic Adoration at Eucharistic Meditation. Mahalaga ito dahil ito ay may ugat sa mga susunod nating talakayan. Dapat po natin munang maintindihan ang kahulugan ng sentrong gawain sa Adorasyon Nocturna Filipina. Ang panggabi nating bihilyang adorasyon sa Santo Sakramento. Ang tamang terminolohiya sa bihilya ng ating adorasyon ay tinatawag na Eucharistic Adoration. At ito ay dapat nating linawin. Kung ano ba ito? Madalas itinutukoy ang kahit anong pagdarasal sa harap ng Santo Sakramento bilang adoration. Subalit ito ay maaaring hindi. Sa halip ng Eucharistic Adoration, ito ay maaring mailagay sa kategorya ng Eucharistic Meditation or Prayer. Isang ehemplo ay ang Silent Prayer. Ito ay isang uring Eucharistic Meditation. Isa pang ehemplo ay ang pagdarasal ng Santo Rosario sa harap ng Santo Sakramento. Ito ay isa pa ring uring Eucharistic Meditational Prayer. At ito ang tatalakayan muna natin. Ang Eucharistic Adoration at Eucharistic Meditation. Ang Eucharistic Adoration at ang Eucharistic Meditation. Ayon sa isa sa mga nangungunang online references, sinabi na ang Christian meditation performed in the presence of the Eucharist outside Mass is called Eucharistic meditation. Ito pa ang iba't ibang binigyang kahulugan sa Eucharistic meditation. Eucharistic meditation are meditations and inspirations during Eucharistic adoration. Sa mga pahayag na ibinigay dito, malinaw na ang Eucharistic meditation ay bahagi lamang ng Eucharistic adoration. Subalit kahit bahagi ng Eucharistic adoration, ito ay maaaring individual na pagdarasal na hinihikayat ring ipagsanay sa malaya nating oras. Sa makatuwid, ano ang mga elemento ng Eucharistic adoration proper? Kung basehan natin ang Eucharisticum Mysterium, Instruction on Eucharistic Worship, nakasaad na, all the faithful ought to show to this most holy sacrament the worship which is due to the true God. The mystery of the Eucharist should therefore be considered in all its fullness, not only during the celebration of the Mass, but also in devotion to the sacred specie after Mass. These are the principles from which practical rules are to govern devotion due to the sacrament outside Mass. Ang dagdag pa, devotion towards the sacrament of the altar, even outside Mass, observes the norms laid down by legitimate authority and those of present instruction, is highly recommended by the Church. To foster personal prayers, there may be readings from the scriptures together with a homily or brief exhortation. It is also good for the faithful to respond to the Word of God in a song. It is necessary that there should be periods of silence at suitable times. Masasabi natin ayon sa mga nakasaad dito na ang mga elemento sa Eucharistic Adoration ay: una, tanggap ng lehitimong otoridad. Ikalawa, may kasaling pagbasa ng Skriptura. Ikatatlo, may mga pangaral. Ikaapat, may mga kanta. At ikalima, may oras ng katahimikang pagdarasal o pagmuni-muni. Ito ay muling inihayag sa instruction, Holy Communion and Worship of the Eucharist outside Mass, ng Congregation of Divine Worship, isang Vatican office, noong 1972, na during exposition, there should be prayers, songs and readings. There should be readings from Scripture with homily or brief exhortation. Respond to the Word of God by singing. And spend some time in religious silence. Alam natin na ang Eucharistic meditation, katulad ng silent prayer, meditation, o kahit ang pagdarasal ng rosaryo sa harap ng santos na sakramento, ay mga Eucharistic meditations na maaaring bahagi ng Eucharistic adoration. Subalit kahit nito, ito ay hinihingkayat pa ring gawin sa malaya nating oras dahil ito ay maaari ring individual na pagdarasal.
Ayon sa mahigpit na kahulugan ng Eucharistic Adoration, ito ay may mga isiniloob na mga elemento katulad ng pagbasa ng skriptura, pangaral, kanta, at oras ng katahimikan upang makapagdarasal ng individual o pagmuni-muni. At bukod dito, ang rito o ritual ng adoration ay dapat kinikilala ng lehitimong pamumunuan ng simbahan. Makikita natin na ang Talamdan ng Adorasyon Nocturna Filipina, ANF, ay nagsasang-ayon sa lahat na ito. Kaya malinaw na ang bihiliyang gawain ng ANF ay isang Eucharistic Adoration. Isang tanggap na rito o ritual sa pagbibigay ng latria o pagsasamba sa Diyos lamang. At ito ay isang mas higit na uri ng adorasyon labas ng misa. Sa maikling salaysay, ang Adorasyon Nocturna Filipina ay kaanib ng World Federation of Eucharistic Works of the Church. Ang World Federation of Eucharistic Works of the Church naman ay kilalang sakop ng Dicastery of the Laity Family and Life sa Vatican. At ganyan ikinikilala ang ANF sa pamumunuan ng simbahan. Dito, alam na natin ang pagkalehitimo ng rito o ritual ng panggabing pagsasamba ng Adorasyon Nocturna Filipina bilang isang Eucharistic Adoration. Ang rito o ritual na naisaloob sa talamdan nito ay naglalaman ng maraming pagkakahawig sa santos na misa na siyang kinatatas ang Eucharistic Adoration. May procession. May oras ng pagtatayo, pag-uupo, at pagluluhod. May awit pang entrada. At sa iba't ibang parte ng mundo na sakop ng Our Confraternity of Night Adorers of the Blessed Sacrament, tayo ay kilala bilang kapatid sa adorasyon. Sa mga puntos na ito, masasabi natin na ang ating adorasyon ay isa sa mga higit na uring pagsasama kay Kristo, sa daang pagsasamba sa Santo Sakramento bukod sa Santos na Misa. Dito, alam na natin ang pagkalehitimo ng rito o ritual ng panggabing pagsasamba ng Adorasyon Nocturna Filipina bilang isang Eucharistic Adoration.